Alright, mga kuyang at mga tingin, for today's video, bigyan natin ng reaction yung mga comment na iba, about dun sa bakit nung namatay si Mima Alicia is wala man lang may nakasapat siya sa kanya. Samantalang doon daw sa isang MVP ng palarong pambansa kasi Rene Baterbonia is parang marami daw ang nalungkot. Ito guys, bago tayo mag-reaction, paki-follow po ng ating page, paki-like, paki-share ng ating video. Alright guys, kumbaga parang kino-compare nila, ang dalawang personalidad na namatay, o unahin natin siya, si Mima Alicia, Ito guys, mga kuyang at mga ting, si Mima Alicia is isang vlogger ng BBM admin. So, lahat talaga ng mga hindi magandang salita about sa mga Duterte is binitawan niya talaga. Pagbumura, sanya, parang pinapanalangin pa niya na bakit hindi pa daw namatay si Tatay Tico, Lahat, pati kay BP Sara, inakusahan niya na nagpa-abort may ibang lalaki, kumbaga nagpabimbang pabalik-balik sa ibang bansa para doon magpa-abort. So, mga kuya at mga ate, nung siya ay namatay, siyempre, usually talaga marami ang natuwa na mga netizen, alain mo sa 20,000 o sa higit 20,000 na reaction, may nakita akong post about sa pagkamatay ni Alicia is halos 90% is haha reaction. Ay makikita natin ang pagkakaiba ng simpatya is natutuwa. So, ano bang ginawa niya nung siya buhay pa? Di ba? Wala siyang ibang ginawa kundi magyabang, magsalita ng hindi maganda, magmura, kahit sino-sino basta kalaban ng gobyerno, sa admin ni BBM, minumura niya. Lalo-lalo ng mga Duterte, So, madami talagang nagagalit. Otherwise, si Rene Baterbonia is namatay. Diba? Yung pagkamatay niya is hindi natural death. Although ganun din yung kay Mima Alicia, talagang kinuha rin yung buhay niya through marahas na paraan talaga. Ito kay Rene, ito yung mga haka-haka lang na kesyo hindi aksidente nangyari. So, marami ang nagsimpatya. Marami ang nalungkot, di ba? Dahil sa inspirasyon ng batang ito, nung siya'y buhay pa, di ba? Naging huwarang bata, naging maayos na anak, masobrang sa magulang, may respeto sa sarili, may respeto ng kapwa, hinahangaan, pinagmamalaki. Lahat ng kabutihan na pinupuri sa kanya is nakamit niya na. Lahat ng tao na nakakilala sa kanya nung siya ay nabubuhay pa is totally nalungkot talaga. Kumbaga mga kuya at mga ating is nanghinayang sa pagkawala ni Rene. Dahil nga siya yung inspirasyon ng kanilang pamilya, kanyang ama at saka ina, pati na ang buong Pilipinas, especially sa mga Kamindanawan dahil itinuturing nga siyang anak ng Mindanao. So kaya marami talagang nalungkot, marami talagang nakasimpatya, maraming umiyak, maraming luha ang tumulo.
kumbaga, i-bash mo lang yung Serene Baterbo niya is kukuyugin ka ng mga nagmamahal sa kanya. Ngayon guys, bakit ganun ang simpatya ng mga taong bahay kay Rene? Siyempre, Serene Baterbo niya, yung itinanim niya nung siya'y buhay pa is kabutihan. So, umani talaga siya ng kabutihan. Umani ng paghanga, umani ng inspirasyon, umani ng pagmamahal, paggalang, di ba? Otherwise, doon sa isang sinasabi nila na bakit hindi nakasimpatya ng tao, noon bang boy siya, ano yung tinanim niya? Di ba wala? Puro kasamaan. Andun yung ipanalangin niya yung matanda sa dahig na bakit hindi pa namatay. Oh, ginawa niya pa ng content na tatay mo, karton, ilagay sa garapon. So, which means, hindi talaga, hindi talaga katanggap-tanggap yun sa mga taong nagmamahal din doon sa ginawa niya ng content. Ito ngayon guys, sa tingin nyo, aani ba siya ng kabutihan? Aani ba siya ng paggalang? Aani ba siya ng respeto sa kapwa niya? So, hindi. Yung mga kapwa niya na BBM vlogger, yun ang sinisigaw, justice. Pero bakit may natutuwa doon sa pagkamatay niya? Kaya iba talaga ang gawa mo nung buhay ka, no? Kasi makikita yan pag nawala ka na sa mundo. Although napakasakit or marahas ang pagkawalan sa mundo. Kasi pinas lang ho siya eh. Samantalang yung isa, pinas lang din. Ayon din sa mga marami na yun talagang nangyari, hindi aksidente. Pero although may nagsasabi na aksidente lang, kaya yan ang pagkakaiba. May pinas lang na indifferent way, may nakisimpatya, indifferent way din. Kaya hindi natin pwedeng pilitin ang mga Pilipino na makisimpatya kay may maalis siya. Kasi tingnan mo, bakit ang makisimpatya niya na ba ginawa nung buhay pa? Di wala naman, di ba? Puro kayabangan, puro kahanginan, kasinungalingan, paratang, gawa-gawa ng kwento. So, anong aral mo kuha mo dyan? Di ba wala? Sa tingin nyo, may binitawan ba siyang magandang salita anong buhay siya? Di ba? Kaya yun ang kasabihan na habang buhay ka sa mundong ibabaw is gumawa ka ng kabutihan. Dahil kapag mawala ka, marami ang manghinayan. Sa dalawang tao na nawala sa mundo, makikita mo ang pagkakaiba. Yung isa nagtanim ng kabutihan, aani ng sobrang kabutihan din. Yung isa, nagtanim ng kasamaan. Umani din ng sobrang kasamaan. Di ba? Kaya, huwag niyo pilitan ang masambayang Pilipino na makisimpatya din sa pagkamatay ni Mima Alicia. Hindi niyo mapipilit ang Pilipino. Talaga. Hindi mo talagang mapipilit na makipagsimpatya. Meron na kaya kikisimpatya, ilan-ilan lang. Kaya, kung sino pang hindi nakakilala kay Mima Alicia, panoorin niyo yung mga video niya. At doon mo sabihin kung bakit walang nakisimpatya sa kanya. Sa mga hindi pa nakakilala kay Rene Baterbo niya, panoorin niyo rin yung mga video niya. Bakit marami ang nalungkot at nanghinayang sa pagkamatay niya. At ibig sabihin, isa pa, marami ang nakisimpatya, nagmahal at nagluksa. Di ba? Alright? Mga ting, tayo na humusga sa dalawang tao na ito.